Mahilig ba kayong magbasa ng kwento? Maganda yan! Nais nyo ba madaling matandaan ang nilalaman nito? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa tulong ng balangkas. Ganon din ang paghihinuha ng mga pangyayari sa kwento. Excited na kayo, di ba? Tara, simulan na natin! May ilan lamang akong katanungan sa inyo na nais kong pag-isipan nyo bago natin simulan ng kwento. Una, paano ba inaayos ang mga pangyayari o detalye? Pangalawa, ano-ano ang mga naguhudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o detalye? Pangatlo, paano ang pagbibigay hinuha o palagay sa mga pangyayari? Napakaraming tanong, hindi ba? Sasagutin natin ang lahat ng yan pagkatapos kong basahin sa inyo ang kwento. Ang ganda niya, ngunit kasing laki lang siya ng hinlalaki. Kilala niyo ba siya? Tama! Siya ay si tila isang maliit na diwata. Kasing laki lamang niya ang hinlalaki ng isang normal na tao. Ngunit, kahit siya ay maliit, kilala siya sa kanilang lugar dahil sa pagiging matulungin. Itinuturing siyang espesyal ng mga bata ng mga taga-roon. Habang namamasyal si Tambelina, nakakita siya ng isang ibon. Nilapitan niya ito at nalaman niyang may bali ang pakpak nito. Kinamot niya at pagkatapos ng pagpapagaling ay umalis na ito. Isang araw, napadpad si Tambelina sa tabing ilog. Naglakad-lakad siya nang biglang nahulog at anurin ng tubig. Sumakay siya sa nakita niyang dahon. Takot na takot si Tambelina nang makakita siya ng lumilipad na ibon malapit sa kanya. Napansin niya na ito pala ang ibon na kanyang tinulungan. Lumapit ang ibon sa kanya at pinasakay siya sa kanyang likod. Inilipad ng ibon si Tambelina papunta sa mga kauri nito at doon bumuo na siya ng kanyang pamilya. Naunawaan mo ba ang kwento? Sige, tingnan natin. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Isulat ang mga bilang 1 hanggang 5, sapat lang ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Ngayon naman ay hinuha-hula. Ibigay ang iyong hinuha o palagay sa mga pangyayari. Unang tanong, ano kaya ang mangyayari sa ibon kung hindi ito tinulungan ni Tambelina? Pangalawang tanong, paano nakakatulong kay Tambelina ang kanyang pagiging matulungin? At pangatlong tanong, sa palagay mo, magiging masaya si Tambelina sa piling ng kanyang mga kauri? Balikan natin ang mga katanungan ko kanina. Paano inaayos ang mga pangyayari o detalye? Magaling! Ang mga pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkakasunod-sunod ayon sa panahon. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga naguhudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Mahusay! Ang mga halimbawa ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang hulwaran ng pagkakasunod-sunod ay una, pangalawa, ng malaunan, sa wakas, sumunod, nagsimula, ang pinakahuli, pagkatapos, unang-una, pinakamahalaga, sa huli, sa pagtatapos. Pangatlong tanong, paano ang pagbibigay hinuha o palagay sa mga pangyayari? Tumpak! Ang isang mambabasa ay maaari makapagbibigay ng kanyang hinuha o palagay. Una, base sa kanyang dating kaalaman.
pangalawa, sa mga pahayag o nangyari sa kwento. At ang pangatlo, batay na rin sa ikinikilos ng tauhan. Ang mga katagang maaaring gamitin sa paghihinuha ay ang mga sumusunod. Ang tingin ko ay siguro, sa wari ko, di malayo, sa palagay ko, di lingid, marahil, tila, at baka. At ngayong alam na natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at pagbibigay hinuha upang mas lalo pa nating maunawaan ang ating binasa. Tandaan, ugaliing magbasa upang kaalaman ay mapalawak pa. Hanggang sa susunod na aralin, paalam! Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra Coronavirus Disease 2019.
ang lobo at ang ubas. Minsan, inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo. Nakakita siya ng isang puno ng ubas na hitik ng hinog ang bunga. Ang sabi ng lobo sa sarili, Swerte ko naman, hinog na at tila matatamis ang bunga ng ubas. Tumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkus ng hinog na ubas, subalit hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli, at muli, at muli pa, subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas. Nang mapagod na, ay sumuko rin ang lobo at nagpahinga. Pagkaraan ng ilang sandali, agad na itong umalis palayo sa puno. Ang sabi niya sa sarili, Hindi na bali, tiyak na maasim ang bunga ng ubas na yon.